Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Hindi po ba kayo binabagyo? Eh, ngayon pong araw ay sinuspindi ni Pangulong Marcos ang lahat ng labels dahil po sa paglakas ng bagyong Florita. Ayan po yung isa sa ating pag-usapan ngayon, mga kababayan. At nagmula po kanina alauna ng tanghali hanggang bukas po ng bukas po na araw ang suspension, mga kababayan. Marahil yan po ay hindi pa po tiyak natin kung kailan lalabas itong bagyo. Marahil bukas ay titingnan pa po ng pamahalaan yan kung nakalabas na po itong bagyong Florita. Pero sa ngayon po ay kasulukuyang alert level 3 ngayon po ang buong Luzon. Kahapon po nasa alert level 2. Ngayon po ay itinaas ang warning, nasa level 3 na po sa Mandaco rito sa Luzon sa ngayon sapagkat lumalakas po ang ulan. At yan po ang dahilan na sinuspindi ng Pangulong Marcos. Ito pong lahat ng antas na mag-aaral at pati sa manggagawa. Ayan po. So yan po yun, no? Para makita ninyo na totoong mayroong suspension. Sinabi ng ating Pangulo. At sabi dito, Marcos suspends government work classes in public schools due to Florita. Ayan po. So dito malinaw po na kaninang alauna ay sinuspindi ng Pangulo ang lahat ng labels, manggagawa, pag-aaral, at lahat ng public school teachers at private, mga kababayan, at mga empleyado. Yan po. So dito ay upon the recommendation of the National Disaster and Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, Press Secretary Rose Beatriz Trexie Cruz Angeles said the President declared the suspension of government work and classes in the National Capital Region, NCR, including the provinces of Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales, and Bataan, starting 1 p.m. Yung kanina po yan, mga kababayan. Kaya po, inaasahan na bukas ay deadline po niyan. Pero titingnan pa po ng Pangulo kung yan po ay makalabas na po itong bagyo. So yan po, mga kababayan. No? The President declared a suspension of work and classes in all levels today until tomorrow. Yan po. For all government offices and public schools in CR, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales, and Bataan due to severe tropical storm Florita. Cruz Angeles said in a statement. Ayun po yung pahayag ni Press Secretary Cruz Angeles. The heavy rains pose possible risk to the general public based on the recommendation of the Office of Civil Defense, she added. So, sa ngayon po ay ang bagyo na ito ay marami pong ulan dala. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan, lalo na dyan sa mga nakatira dyan sa mga liblib na lugar at mga bulubundukin. Sapagkat mahirap po baka magkaroon ng landslide. Kaya mag-ingat po kayo, mga kababayan. At sabi dito, however, government agencies involved in the delivery of basic and health services, preparedness of response to disaster and calamities, and or the performance of other vital services will continue their operation. Katulad po kanina, itong DSWD, mayroon po silang paghahanda, mayroon na po silang contingency plan sa mga rescue, sa anumang bagay na ay pinaghahanda po nila yan. Yan po, sila lang po ang exempted dyan sa suspension sapagkat
sapagkat sila po ay kabahagi doon po sa emergency disaster kung sakasakali na mayroon pong kailangan na i-rescue. So yun po mga kababayan. At sa kabila nito mga kababayan ay signal number 3 na po itong buong Luzon dahil nga po sa paglakas ng bagyong Florita. Kaya yung buong Luzon ay pinag-iingat po na sa bagyong ito sapagkat kasama po lahat buong Luzon dito po sa hagupit ng bagyong ito. Kaya pinaiingat po yung lahat nating mga kababayan. Dahil po sa kanyang paglakas at marami pong dala na ulan. Ayan po. At siyempre, ito pong Magat Dam at Binga Dam ay nagpakawala din po ng volume na tubig ito. Siyempre, mapupuno po yung ating mga ilog. Siyempre, yung mga tabi ng dagat, kung magkaroon ng pagsabay ng high tide at saka pag-release ng tubig ng Magat Dam at saka Binga Dam, mag-ingat po kayo kasi siyempre ang tubig dagat po ay tataas po yan. Ayan po mga kababayan. Kaya dito sa pagsuspindi ng Pangulong Marcos ay mas minamabuti na ay maiwasan yung trahedya sa bagyong ito, mga kababayan. So, pag-usapan ulit natin mga kababayan, ito pong dating Undersecretary si Leocadio Sebastian. Ito pong, siya po yung nagretiro ng nakaraang linggo. Kanina po ay humarap siya doon po sa Blue Ribbon Committee ng Senado. At doon po ay sinabi niya na ito pong hindi daw po siya tinulak, mga kababayan, para permahan niya po ang desisyon sa pag-aangkat ng 300 metric tons na asukal. Iyon po sang ayon po doon sa kanyang sinabi doon po sa Senado. Sabi niya dito, yan po, "Nobody assured me," says resigned agriculture executive, "on 300 metric tons of sugar import." Ayan po. Kaya Sebastian inside the claim during the first hybrid hearing of the Senate Blue Ribbon Committee on the alleged irregular sugar importation under Sugar Order Number 4, SO4, which he signed, na kung saan pinirmahan niya po yung order, ngunit wala pong pirma ni Pangulong Marcos. Kaya po ay nailagay po siya sa mainit na tubig sa mga isyong iyon. No? "There was nobody who pushed me or pressured me on this matter," Sebastian replied to Senator Rafael Tulfo when the senator asked him who compelled him to sign the Sugar Order Number 4. Ayan po yung kanyang kasagutan. Wala daw po siyang sinuman na nagtulak sa kanya. No? Sa ating pong pagpatuloy, the issue stemmed from the publication of Sugar Order 4, authorizing the importation of additional sugar on the website of the Sugar Regulatory Administration, SRA, which the palace immediately disowned. Ayan po. Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Jose Jingo Estrada asked the same question to Sebastian but did not answer them directly. Instead, he justified the need
to import sugar. So yun po yung ah, pinag-usapan doon po sa investigasyon kanina sa Senado. So malinaw mga kababayan na ito pong pangyaring ito ayon sa salaysay ni Sebastian ay inako niya po lahat ito. Wala daw pong taong nag-udyok sa kanya na pumirma doon po sa angkat ng asukal. So, titingnan po natin ang isyong ito sapagkat ang Malacanang po ngayon ay nag-hands off dahil po ang issue na ito ni Sebastian ay kasalukuyang inimbestigahan dyan po sa Senado. Kaya laylo muna ang Malacanang sa isyong ito. Hindi muna sila nagbibigay ng pahayag. Nire-respeto nila po yung investigasyon sa Senado. Yan po mga kababayan. So, dahil po dito sa isyong ito mga kababayan, ay hindi lamang po asukal. Itong isyong ito tungkol po sa asukal Pero hindi, sa ngayon po, may bago. Hindi lamang po asukal, kundi pati asin. Isyu na rin po yung asin, mga kababayan. Asin ay sabi ng dating agriculture executive, pati daw po magkaroon ng shortage daw po ng supply ng asin. Ano? Ngayon ko lang narinig po yan mga kababayan. Ibig sabihin, bago. Pati asin magkakaroon ng shortage. Samantalang yung asin, magmula nung araw pa yan, wala namang napabalit ang nagkaroon ng shortage ng asin. Kasi yung asin, mga kababayan, ay karaniwan lang po yan ginagawa sa ating mga kababayan, lalo na kung malapit sila sa dagat, ay niluluto lang po yan. Ay pagkaluto po ng tubig dagat, ay magiging asin na po yan mga kababayan. Maroon tayong ginagawa lang po yan ang local manufacturer ng asin. At wala pa akong, ito lang ang nabalitaan kong nagkaroon ng shortage ng asin. Di kakatawa po, mga kababayan. Noon ang isyo ay asukal. Ngayon asin naman. Parang binabalanse yata ng mga taong ito. Ito pong matamis at saka maalat. Yan po mga kababayan. Kaya di maiwasan po tayo ay siyempre imposibleng paniwalaan po yan mga kababayan. Maliban na kung mayroong talagang ebidensya na nagkaroon po ng shortage ng asin. Yan po yun mga kababayan. Dito, sa ating pong napag-usapan na ito, ay uulitin ko lang po, ito pong sinuspindi ng Pangulo itong lahat ng antas ng ating pamalaan at pable o eskwelahan, manggagawa, yan po ay dahil sa bagyo. Upang maiwasan po, maprotektahan yung ating pong mga kababayan na manggagawa at pag-aaral. At siyempre, empleyado ng gobyerno. Hanggang bukas po yan, magmula kayo ng alauna. Itong bagyong ito, palibasa ay signal number 3. Ngayon, mga kabayan, kahapon nga, inuulit ko po, signal number 2 pa yun. Ngayon, tumaas. Dahil nga po sa paglakas ng bagyong ito. Inuulit ko po na mag-ingat po ang ating mga kababayan dito po sa Central Luzon sapagkat nariyan po ang maraming ulan ay binubuhos ng dala ng bagyong Florita. Ayan po. So, yan lamang po muna ang ating update sa ngayon. Hanggang sa susunod po, makita-kita tayo. At huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel.
at pwede po kayong mag-react sa gusto ninyo. So, magkita tayo sa sunod nating video. God bless us all.